Magandang araw, sa video na ito pag-uusapan natin ang ilang maiinit na balita sa mundo ng EA, kung saan may mga potential trade at target acquisitions ang ilan sa mga top teams. Malalaking pangalan ang nasasangkot at siguradong mag-iba ang timpla ng mga teams kapag natuloy ang mga galawang ito. Simulan natin sa Ginebra, na ngayon ay tila naghahanap ng kapalit para kay Jamie Malonzo na kamakailan lang ay umalis papuntang Japan League. Isa sa mga pinakalumutang na pangalan na target ng Ginebra ay si Jason Perkins ng Phoenix. Malaki ang potensya ng trade na ito dahil pareho silang forward pero may ibang estilo ng laro. Kung isipin, swak na swak si Perkins sa sistema ng Ginebra. Hindi siya flashy pero consistent. May shooting siya mula sa labas, kaya niyang pumasok sa loob, at higit sa lahat, matibay ang katawan niya para sa pisikal na laro ng EA. Hindi na rin bago sa kanya ang pressure games, kaya malamang ay hindi siya matitinag kahit sa mga do-or-die situations. Ang kagandahan kay Perkins ay hindi lang siya score. Marunong din siyang dumepensa at mag-rebound. Kung makuha siya ng Ginebra, malaking tulong siya, lalo na sa frontcourt na minsang nababawasan ng depth kapag may injured o pagod na player. Bukod sa laro, may leadership din si Perkins na tiyak na pakikinabangan ng Ginebra. Tahimik man siya, pero isa siya sa mga klase ng players na gumagawa ng tama sa loob ng court. Alam niya kung kailan kailangang umatake at kailan dapat i-set up ang plays. Sa kabilang banda, sa kampo ng San Miguel Beermen, lumulutang ang pangalan ni Alex Stockton ng Converge. Balita ay interesado ang SNG na makuha siya para palakasin ang kanilang guard rotation. Sa dami ng scores ng Beermen, isang steady at defensive-minded guard ang malaking tulong. Si Stockton ay kilala sa kanyang hustle at energy sa court. Kahit hindi palaging mataas ang stats niya, ramdam siya ng teammates dahil sa effort. Marunong din siyang magbasa ng opensa ng kalaban at laging handa sa mga fast break defense. Kung mapunta si Stockton sa rally, makakatulong siya na makontrol ang tempo ng laro. Hindi lahat ng point guard ay kayang gumawa niyan. Ang Ilaindu ay may mga score na, kaya mas kailangan nila ng guard na marunong pumili ng tamang pasa at hindi naubusan ng diskarte sa ball distribution. Isa pa sa advantage ni Stockton ay hindi siya demanding sa bola. Kaya niyang maglaro kahit off-ball at kayang mag-adjust sa sistema. Perfect ito sa team na gaya ng SLE kung saan maraming pwedeng tumira. Samantala, sa Ginebra pa rin may mga pag-uusap na tungkol sa posibleng pag-trade kay Jeremiah Gray. Sa kabila ng taas ng potential niya, tila nagiging problema ang pagiging injury-prone. Mahirap man tanggapin, pero para sa team na laging contender, kailangan ng consistent na players. Kung matuloy ang trade kay Gray, pwedeng makuha ng Ginebra ang isang player na agad-agad makakatulong. Maaaring hindi kasing athletic ni Gray, pero kung mas healthy at mas present sa laro, mas malaking tulong yon sa kabuuan ng team. Sa panig niya, baka ito na rin ang simula ng bagong chapter. Kapag napunta siya sa team na may mas kalmadong pacing sa player development, baka mas maipakita pa niya ang tunay niyang potential. Lalo na't hindi biro ang knee injuries, at kailangan talaga ng time at tamang kondisyon para makabalik sa forma. Balik tayo kay Perkins, kung makuha siya ng Ginebra, mababawasan ang pressure kay Scottie Thompson at Japheth Aguilar na madalas inaasahan sa opensa at depensa. Si Perkins ang tipo ng player na kayang pumuno sa mga gaps ng team kahit di masyadong napapansin. At para naman kay Stockton, sa Andy, magiging mas maayos ang rotation sa guard position. Hindi kailangan laging si Chris Ross ang primary defender sa point guard ng kalaban, dahil kayang i-take over ni Stockton yon kung kailangan. Ang ganitong dalawa ng mga teams ay nagpapakita na hindi lang basta pangalan ang habol nila. Naghahanap sila ng players na fit sa sistema at kayang magbigay ng instant impact kahit sa maliit na minuto. Kung titignan, parehong high risk, high reward ang mga potential trades na ito. Pero kung tama ang execution, pwedeng magresulta sa mas malalim na playoff run para sa Ginebra at Landy. Siyempre, may sentimental value din kapag may umalis na player, lalo na gaya ni Gray na marami pa sanang maibibigay. Pero minsan, kailangan din ng team na mag-move forward at i-prioritize ang health at availability. Ngayong papalapit na ang bagong season, asahan natin na may mga official announcements na lalabas ukol sa mga trade na to, pero sa ngayon, masarap pag-usapan ang possibilities at kung paano magbabago ang laro ng mga teams kapag natuloy ang mga move. Ang basketball ay hindi lang talent-based. Mahalaga rin ang chemistry, system fit, at syempre, health. Kaya kahit minsan hindi sikat ang pangalan ng isang player, kapag swak siya sa kailangan ng team, malaking bagay yon.
Magandang araw, sa video na ito pag-uusapan natin ang ilang maiinit na balita sa mundo ng EA, kung saan may mga potential trade at target acquisitions ang ilan sa mga top teams. Malalaking pangalan ang nasasangkot at siguradong mag-iba ang timpla ng mga teams kapag natuloy ang mga galawang ito. Simulan natin sa Ginebra, na ngayon ay tila naghahanap ng kapalit para kay Jamie Malonzo na kamakailan lang ay umalis papuntang Japan League. Isa sa mga pinakalumutang na pangalan na target ng Ginebra ay si Jason Perkins ng Phoenix. Malaki ang potensya ng trade na ito dahil pareho silang forward pero may ibang estilo ng laro. Kung isipin, swak na swak si Perkins sa sistema ng Ginebra. Hindi siya flashy pero consistent. May shooting siya mula sa labas, kaya niyang pumasok sa loob, at higit sa lahat, matibay ang katawan niya para sa pisikal na laro ng EA. Hindi na rin bago sa kanya ang pressure games, kaya malamang ay hindi siya matitinag kahit sa mga do-or-die situations. Ang kagandahan kay Perkins ay hindi lang siya score. Marunong din siyang dumepensa at mag-rebound. Kung makuha siya ng Ginebra, malaking tulong siya, lalo na sa frontcourt na minsang nababawasan ng depth kapag may injured o pagod na player. Bukod sa laro, may leadership din si Perkins na tiyak na pakikinabangan ng Ginebra. Tahimik man siya, pero isa siya sa mga klase ng players na gumagawa ng tama sa loob ng court. Alam niya kung kailan kailangang umatake at kailan dapat i-set up ang plays. Sa kabilang banda, sa kampo ng San Miguel Beermen, lumulutang ang pangalan ni Alex Stockton ng Converge. Balita ay interesado ang SNG na makuha siya para palakasin ang kanilang guard rotation. Sa dami ng scores ng Beermen, isang steady at defensive-minded guard ang malaking tulong. Si Stockton ay kilala sa kanyang hustle at energy sa court. Kahit hindi palaging mataas ang stats niya, ramdam siya ng teammates dahil sa effort. Marunong din siyang magbasa ng opensa ng kalaban at laging handa sa mga fast break defense. Kung mapunta si Stockton sa rally, makakatulong siya na makontrol ang tempo ng laro. Hindi lahat ng point guard ay kayang gumawa niyan. Ang Ilaindu ay may mga score na, kaya mas kailangan nila ng guard na marunong pumili ng tamang pasa at hindi naubusan ng diskarte sa ball distribution. Isa pa sa advantage ni Stockton ay hindi siya demanding sa bola. Kaya niyang maglaro kahit off-ball at kayang mag-adjust sa sistema. Perfect ito sa team na gaya ng SLE kung saan maraming pwedeng tumira. Samantala, sa Ginebra pa rin may mga pag-uusap na tungkol sa posibleng pag-trade kay Jeremiah Gray. Sa kabila ng taas ng potential niya, tila nagiging problema ang pagiging injury-prone. Mahirap man tanggapin, pero para sa team na laging contender, kailangan ng consistent na players. Kung matuloy ang trade kay Gray, pwedeng makuha ng Ginebra ang isang player na agad-agad makakatulong. Maaaring hindi kasing athletic ni Gray, pero kung mas healthy at mas present sa laro, mas malaking tulong yon sa kabuuan ng team. Sa panig niya, baka ito na rin ang simula ng bagong chapter. Kapag napunta siya sa team na may mas kalmadong pacing sa player development, baka mas maipakita pa niya ang tunay niyang potential. Lalo na't hindi biro ang knee injuries, at kailangan talaga ng time at tamang kondisyon para makabalik sa forma. Balik tayo kay Perkins, kung makuha siya ng Ginebra, mababawasan ang pressure kay Scottie Thompson at Japheth Aguilar na madalas inaasahan sa opensa at depensa. Si Perkins ang tipo ng player na kayang pumuno sa mga gaps ng team kahit di masyadong napapansin. At para naman kay Stockton, sa Andy, magiging mas maayos ang rotation sa guard position. Hindi kailangan laging si Chris Ross ang primary defender sa point guard ng kalaban, dahil kayang i-take over ni Stockton yon kung kailangan. Ang ganitong dalawa ng mga teams ay nagpapakita na hindi lang basta pangalan ang habol nila. Naghahanap sila ng players na fit sa sistema at kayang magbigay ng instant impact kahit sa maliit na minuto. Kung titignan, parehong high risk, high reward ang mga potential trades na ito. Pero kung tama ang execution, pwedeng magresulta sa mas malalim na playoff run para sa Ginebra at Landy. Siyempre, may sentimental value din kapag may umalis na player, lalo na gaya ni Gray na marami pa sanang maibibigay. Pero minsan, kailangan din ng team na mag-move forward at i-prioritize ang health at availability. Ngayong papalapit na ang bagong season, asahan natin na may mga official announcements na lalabas ukol sa mga trade na to, pero sa ngayon, masarap pag-usapan ang possibilities at kung paano magbabago ang laro ng mga teams kapag natuloy ang mga move. Ang basketball ay hindi lang talent-based. Mahalaga rin ang chemistry, system fit, at syempre, health. Kaya kahit minsan hindi sikat ang pangalan ng isang player, kapag swak siya sa kailangan ng team, malaking bagay yon.